tatlong major components. Ano yun? So number 1 is yung steering wheel and steering shaft. Ito. Yan dito. Yan ang buo. Steering wheel and steering shaft. Yan yung first na component natin. Second component, ano? Major component natin yung steering gearbox. Ito. Yan. So dito sa ating copy, meron tayong dalawang klase ng steering. Okay, ano yan? Ano? Ha? Rack and pinion at? Steering wheel. Ito, hindi. Ano ba sir? Kasi yung rack and pinion, steering gearbox din yun. Okay? Parehong steering gearbox. So dalawang klase ng steering gearbox tayo. So meron tayong rack and pinion. Ito yung nasa baba. Yan. Wala tayo kasi dito. Kaya hindi natin ma-identify na maayos. Okay. And then ito naman, yung steering gearbox na to. Yan yung tinatawag natin ito. A. Recirculating ball steering gearbox. Steering system. So ibig sabihin yung ating gearbox. Okay. Yan. Ito naman sa B. Rack and pinion steering system. Ito yun. Rack and pinion. So meron siyang rack gear at pinion gear. Although dito sa ating steering gearbox na recirculating ball, meron pa rin siyang rack gear at pinion gear. Sa loob, ito. Yan. So ito yung tinatawag nating rack gear. Ano to? Ito dito, yung gear dito is yun yung pinion gear. Yung pababa, may gear siya dito, yun yung rack gear. Pero tawag natin dito ay recirculating ball steering gearbox. Yung isa naman, rack and pinion. So mapapansin nyo, mas kakaunti yung piyesa ng rack and pinion. So meron tayong steering wheel and steering shaft, and then yung steering gearbox na, which is yung rack and pinion steering gearbox. And then yung mga tie rod, wheel pivot, yun na lang yung kasama. Dito sa ating recirculating ball, mas marami. So ito, yung ating steering system dito ay recirculating ball steering kasi marami yung piyesa natin. So number 1, yung ating steering wheel. So yung tatlo pala, ulitin natin. Yung tatlong major components. One is yung steering wheel and steering shaft. Pangalawa is yung steering gearbox. At yung the rest, sa baba, yan yung linkage. Sa linkage, andyan na yung mga pyesa natin. Mula dito sa steering gearbox, yung linkage kasama doon yung pitman arm. Ito walang pitman arm. Ayun o, yun. Yung kabila. Yan. Sa baba. Yan yung pitman arm. Okay? So yung design ng ating mga pyesa ay magkakaiba. Okay? Hindi pare-pareho. Siyempre, iba yung gumawa. Iba yung manufacturer. Okay? Ibang brand ng sasakyan. Sa competition yan lagi. So para sa mga ganitong klase ng steering, sa ganito rin sila makakakuha ng pyesa. Okay? Yan. So next tayo sa pitman arm, meron tayong relay rod. Ito. Dito sa ating pitman arm, nakakapit sa doon sa relay rod natin. Yan, ito. Yung relay rod. Okay? Sa dulo ng relay rod, meron tayong dalawang ang tawag natin doon, yan yung tie rods. Ito, tie rods natin. Sa dulo niya, is yung number 7, is yan yung tie rod end. So, na-adjust yan. Napapalitan. Pag nasira. Pag nasira yung ball joint, pag gumalaw kasi yan, dapat fix. Pag nag-steer ka, atake niya. Ngayon, pag may awang siya, may galaw, gagalaw muna siya bago niya hatakin. Kaya meron tayong nararamdamang play doon sa steering wheel. Okay? Yan. So, yun yung trabaho ng ating mga ball joints. And then, meron tayong steering arm. Ito. Yung kinapitan natin ng ating tie rod end. Ito. Nakakapit siya doon sa yung pangalan na ito, yung ating steering knuckle. Ito. Steering knuckle. And then, ito naman, yung nasa palabas. Yun, mas maliwanag. Nakikita nyo yun. Yun yung spindle.
Hindi. Yan, yung nakaturo sa'yo. Malapit sa paa mo. Yan. Yan yung spindle. Diyan na nakakapit yung bearing at yung hub para doon sa gulong. Okay. Yan. And then yung wheel pivot niya is doon kung saan siya nakakapit. Dito sa taas at sa baba. Ito kasi, yung design nito ay iisa. Diretso lang. So kung mapapansin natin to, dalawa. Taas, baba. So kasama na yun sa wheel pivot. Okay. Pero tawag pa rin natin dito ay mga ball joints. Okay. Yan. And then eto, meron tayong tinatawag na pagdating dito sa baba, dito sa kabila, meron tayong A-type na ito, yung kinapitan ng ating ball joint. Mamaya na yun, balikan natin dun sa may sa may pangalan nito, yung suspension. Balikan mo na sasakyan to, sir? So ito yung pang L3. L3. 300 na van. Van. Ito yung chassis 16, sir, yung passenger? Depende sa haba. Okay. Merong L3 na yung yung harapan yung upuan. Meron ng L3 na van. So ito yung kanyang chassis. Yan. So pagdating kasi sa chassis unit, kasama na yung steering, brake, suspension. Kasama na yun. Pero pag inisa-isa natin yung mga pyesa, may mga pangalan to. Ito, tawag natin dito, frame. Yung buo, kabuuan hanggang sa likod. Frame yan. So mapapansin nyo, nandito, ito yung kinapitan ng ating steering gearbox, frame na yan, diretso hanggang sa likod. Yan. So paano ba gumagana yung ating steering? Yan. So okay, ito, ano ang purpose ng steering natin? Pagliko. Pinokontrol niya yung direction ng sasakyan. It's either kaliwa kanan. Okay? Yan. Yun ang trabaho ng steering. Simpleng explanation sa yung kumukontrol ng direksyon. Okay? Yan. Ngayon yung ating steering gearboxes, meron din siyang dalawang klase, which is yung power steering at yung manual steering. Okay? Ito, manual steering tayo. So yung rack and pinion, meron din siyang power steering. So ano ang purpose ng power steering? Pagpakurba mas mabilis? Hindi. The same naman sila eh. Ito is manual. So anong pinagkaiba nila? Ito kasi, yung manual kasi, pag nakahinto yung sasakyan, mahirap siyang paikutin. Yung power steering, basta umaandar yung makina, mas madali siyang paikutin. Pero pag tumakbo na, yung manual tsaka power, the same na sila. Kasi tumatakbo na, madali na siyang ikurba. Ang pinagkaiba lang, kaya ginawa ng power steering is yung naka-stop yung sasakyan. So pag naka-stop ka, gusto mo lumiko ka agad, madali lang. Pero pag manual, lagarin mo. O kaya kung ayaw mo lagarin, ang bigat. Diba? Pawis steering. Yun yung tinatawag natin pawis steering. Pero pag power steering siya, kahit ito lang gamitin mo, pwede mo siyang ipaikutin. Kaya. Yung iba, ang ginagawa nila pag manual, kinakambyo nila ng primera. Tapos, gagalawin nila yung clutch para gumalaw yung sasakyan. Para mas madaling paikutin. Lalo na dun sa malalaki. Yan. So, ginawa yung power steering dahil dun sa mga pang-cargo, malalaking truck. Yan. So, para mas madali nga naman. Kasi siyempre, ang laki ng sasakyan, di ba? Ang bigat ng pagka. Tapos, manual siya. Hindi kawawa yung driver. So, niles nila yung steering effort ng driver. Kaya, meron siyang power steering. So, yung power steering na yun, controlled na yun ng makina. Meron siyang pump. Kasama na dun sa belt. Pag umandar yung makina, aandar na rin yung pump. Okay. So magpa-pump siya ngayon. Ito, halimbawa ito, meron siyang in tsaka out na tubo. Yan. And then meron na rin piston sa loob. So yun na yung, pag nag-steer ka, gagana yung flow ng fluid. Depende na yun kung kanan o kaliwa ka mag-steer. Gagaan na yun yung pagmaniobra mo.
Yun. So yun yung trabaho ngayon ng ating steering, power steering. Ayan, kasama yun sa steering niya. And then yung ibang parts, doon, meron tayong part doon. Yan, yung isa. Yan. So yan yung tinatawag nating idler arm. Ito, may idler arm siya. May pitman arm sa kabila, merong idler arm sa kabila. Dahil doon sa alignment ng ating relay rod. Pag wala yung ating idler arm doon, yung pitman arm lang ang meron, pag nag-steer ka, gagalaw siya taas baba yung ating relay rod. So nilagyan ng idler arm para yung alignment nila. Gagalaw lang siya gano'n. So hindi maapektuhan yung angle ng ating mga pyesa. So mas maganda ngayon ang steering. Ayan. Ano pa? Recirculating rack and pinion. So mahaba. Mula dito sa ating part na to hanggang doon. Sa bilog na yon, yan yung haba ng rack and pinion gearbox natin. Kaya pag bumibili tayo ng ganun, mahaba. Yan ang kahaba. Diba? Ang natatanggal lang is yung tie rods. Yun lang ang nase-separate. Separate na lang yun. Buo yan pag bumibili tayo ng pyesa yan. So pag na-oil seal yan, lalo na pag power steering, ang hirap ayusin. Wala kang mga special tools, ang hirap ayusin. So ang ginagawa na lang, pinapalitan na lang ng surplus na hindi ka, na wala kang leak. Kaya brand new. Yan. Oras na pinalitan mo kasi napaka-sensitive nung ginagaanan ng oil seal. Tapos nasa ilalim pa, nasa loob. Iba dun sa labas, meron din sa gitna. Ilan, so parang 4 yung oil seal yan. Pag nagasgasan nyo ng konti, sigurado, titigas yung steering. Kasi magkakaroon ng internal leakage yan doon sa loob ng gearbox natin. Yan. So paano ba siya gumagana? Yung ating steering. Yan, so pag ikot natin ng manubela, ikot to. Yung dalawang gear dyan, pag ganon. So pag umikot to ng, gagalaw yung isa. Ito. Ito, iikot siya ng ganon, para siyang, para siyang coil type na gear. Na pag umikot yung gear na to, gagalaw yung isa. So ito naman yung mag-steer ng yung malaki na yan? Yung differential? Maliliit, iba. Iba yung tsura niya. Yan. Sabi ko nga doon sa libro na, ano ba yun, yung automotive mechanics, lahat ng pyesa niyan sa loob nandun. Ito, yung mga pictures na to, kinuha ko din sa libro na yun. Kasi meron akong libro ganyan. Okay? Yan. So yun yung steering. So paano ba siya gumagana? Yun nga. Sabi ko pag nag-steer tayo dito ng right, kasi right, ikot ko ng right, hahatakin na to ng iikot na ng pag-ganon. Ito. Gagalaw siya pag-ganon. So ito naman hahatakin niya kasi nakakapit yung ating pitman arm doon sa relay rod. Gagalaw ngayon yung relay rod. Itutulak niya yung kabilang gulong, hahatakin niya to. So gagalaw sila. Sabay. Hindi pwedeng nahuhuli yung isa. Pag nahuli yung isa, may problema. So it's either yung mga problema na yan is doon sa mga ball joints. Nakagano na yung isa hindi pa. So pwedeng ball joint yun, malaki pa yung clearance. So imbis na diretso lang hatak, pag malaki yung clearance, gagalaw muna siya. Kaya naiiwan yung isang gulong. So, hindi sila nagsasabay. Dapat sabay yun. Walang clearance dapat yung mga ball joints. Parang sa buto ng tao may fractured. Yes. Ganun yun. Okay? Ano pa? Ayan. Yung isa, yung ating maliit na sasakyan doon, ganito ang kanyang steering system. Kasi old model yun. Manual pa yata yun. Okay? Ayan. So makikita niyan, pagka halimbawa dun sa mga sasakyan, sino may sasakyan sa may kotse?
May kotse. Sino may kotse? Oh, meron. Old model na Lancer. Yeah. Okay. So power steering siya na rack and pinion yung gearbox ko. Yan. So wala rin naman pinagkaiba eh. Mas madali na lang yan sa steer. Sabi ko nga, pag nakahinto yung sasakyan, mas madaling paikutin. Iliko kapag nakahinto. Yan. So yun lang ang difference nilang dalawa. Yung steering effort ng power tsaka manual. Yung procedure kung paano liliko yung dalawa, yung ating rack and pinion at yung ating steering gearbox na recirculating ball, the same sila ng proseso para lumiko. Mas marami ka nga lang ito trouble dito sa recirculating ball kapag nagkaroon ng flame. Kasi mas marami siyang pyesa, mas maraming ball joint. Yan. So doon tayo sa before simulan natin to, ano ang pinagkaiba kumbaga doon sa performance ng dalawa besides doon sa steering effort ng ating recirculating ball at ng rack and pinion? Ano? So kung mapapansin nyo, yung recirculating ball mostly ilalagay doon sa mga nagkakarga ng mabibigat, yung mga passenger bus, yung mga truck na yan, ganito yung kanilang gearbox. Pero siyempre malalaki at power steering siya. Yung rack and pinion, nilalagay lang doon sa maliliit. Depende na yun doon sa manufacturer. Kung halimbawa, yung truck na yan, nilalagyan nila ng pangalan na to, yung yung ating rack and pinion, pwede rin. Kaso nga lang, mas malaki. Kung yung steering gearbox ng kotse ay ganito lang kalaki, yun baka ganito kalaki na rack and pinion. Siyempre, ibabagay nila doon sa laki ng sasakyan at bigat ng sasakyan, yung ginagala niya. Okay? Ayan. Okay, so yun yung characteristics nila. Yan, suspension tayo. Dito, sa suspension nito sa front, kung mapapansin nyo, shock absorber lang ang meron. Wala siyang spring. Yung iba, meron. Ito yung kanyang. Yung spring na sinasabi ko nandito, nakapaikot siya dito. So, pag yung shock absorber na, hindi na shock absorber ang tawag doon. MacPherson strap na. Ang tawag doon sa aming klase ng shock absorber. Ano bang gamit ng spring, sir? Spring. Yung Purpose ng spring na yun? yung purpose ng spring, siyempre siya yung mag-absorb ng shocks doon sa sa Ay, yung sir, yung kumbaga pepreno ka, para mag-bounce. yes, magbabounce siya. Pag lubak, Ah, magbabounce sir. din. So eto, ganun din ang purpose niya, i-absorb din niya yung bump, yung lubak. Pero kawawa ito kapag walang spring. Yan. Kaya, yung iba nilagyan ng spring para mas maganda yung bounce niya. Ito kasi pag ito yung nalubak, matagtag siya kasi kulang ng spring. So yung may spring, maganda yung hindi mo mararamdaman yung lubak. Oo. Meron tayong gas type at fluid type. Yung gas type, gas yung karga niya sa loob. Silyado siya. Oras na nag-leak yung seal niya, pag nawalan na ng gas yun, masyado na siyang malambot. So, matagtag na. Kasi pag ganyan yung sasakyan mo, pag rough road siya idadaanan, masyado matagtag. Yung fluid type naman, ganun din. Kaso nga lang, pag fluid, hindi agad-agad nawawala. Meron pa rin at meron doon. Hindi gaya ng gas. Dahil gas kasi, siyempre, mag-evaporate kung mawawala siya. Hangin, mawawala yun. Hindi gaya ng fluid na meron pa rin siyang matitira. So, meron pa rin siyang support doon sa ating shock absorber. Mapapansin mo lang, pag nag-leak yung fluid, siyempre, may ano siya dito. May tagas ng liquid. Yung gas, hindi mo mapapansin.
Ngayon, pansinin mo yung gas, tanggalin mo yung shock absorber, ibaon mo siya, diinan mo. Pag hindi na bumalik, sigurado, sira. Yan. Ito naman yung fluid type, idiin mo siya, ang sagad, daan-daan na lang siyang or hindi na siya babalik sa eksaktong haba niya. Hindi gaya nung okay pa na talaga i-diretso na palabas hanggang sa dulo. And then medyo matigas ang press. Yan. So yun yung kaibahan. Sa mga provider. Oo. Mostly mostly fluid type. Ganda na siya. Panglubak sa bundok. Oo. Yeah. Okay. So eto, yung mga models natin dito ay ibang klase ng sasakyan. Hindi nakalagay dito. Yan. Ito yung kanyang shock absorber nasa gitna na. Nasa gitna ng ating spring. So yung iba mahaba yung yung shock absorber. Diretso siya hanggang baba. So halimbawa ito, yung spring hanggang dito lang. Abant lang sa loob. Okay. Yan. So yan yung tawag natin coil spring crank suspension system with the spring mounted on the upper control arm. Saan ba nakalagay yung upper control arm natin? Ayun o, yung isa. Ito. Yung merong paganyan. Yun yung upper control arm. Ito yung lower control arm. Upper yung nasa baba. So dito naman, ito yung kanyang upper control arm at yun yung lower control arm. So mapapansin nyo, yung lower control arm natin, nakakapit doon yung ating, ito, walang pangalan, stabilizer link. Ito yung stabilizer link natin. Kabilaan yan, meron. Stabilizer link. And then yung kinapitan niya, ito, hanggang doon sa kabila, tugtong yan yung stabilizer bar. Tayo dito. And then ito naman, nandito sa harap hanggang doon yung kinapitan ng ating lower control arm, yan yung strut rod. Okay? Or yung brake reaction rod, yung tinatawag natin. At pagdating doon sa mga pyesa, iba-iba na yung pangalan. Iba-iba. Kasi siyempre, iba-ibang manufacturer din. Iba yan. Pero yung purpose niya, trabaho niya, pareho. Okay? So ito, kaya tinawag siyang brake reaction rod. So pag pumreno tayo, ang pwersa ng sasakyan nasa harapan lahat. Di ba? Ngayon, eto naman, pag pumreno to, titigil. Maiiwan siya. So yung brake reaction rod na to, ito, siya yung hahatak doon sa ating lower control arm para hindi siya maiwan. So naka-align pa rin siya doon sa kaha. Halimbawa, ito yung ating kaha, nandito yung rod. Sa pagpumreno, sasama siyang aabante. Yung bigat nandito lahat. Hindi, yung iba kasi, pag naiiwan eh. Naiiwan yung suspension. Kaya nilagyan nila ng brake reaction rod or yung strut rod natin para hatakin yun. Hindi siya maiiwan. Ina-adjust din yan para dun sa position. Kumbaga, yung ito, kailangan naka-align hanggang dun sa kabila. So pag hinigpitan mo yung tornilyo dito, hahatakin nyo to, paabante. Pag niluwagan mo, tutulak naman yan. So hindi siya ma-align dun sa kabila. Kaya merong alignment yan. Yan. Okay. And then, kabila, ayan. Ito yung sinasabi ko. Yan yung ating coil spring at yung ating shock absorber, hanggang dito lang yung spring. Yan. Yan. Then meron din siyang upper control arm, meron siyang lower control arm. So ang design na to is Ford Motors Company. Yung design na to. Taas. Yan, Ford Motors. Iba naman sa GM, iba sa Chevrolet, ganyan, iba sa Mitsubishi, ganyan.
Sa Honda, iba rin. Iba sila ng design. So front suspensions using a coil spring and shock absorber assembly. So the upper control arm is A-type. Yan. And then yung lower control arm ay beam type. And held in position by a tension strut. Yan. So tension strut or brake. Yan. Brake control rod, brake reaction rod, or yung strut rod natin. Tension strut. So yung iba, yung ganyan, yung truck natin, so ang suspension niya sa harap ay lip spring. So parang sa likod, meron tayong lip spring sa likod. So yun yung nakalagay dyan. Although meron pa rin siyang shock absorber. Hindi nawawala yung shock absorber, meron at meron pa rin yun. Ayan. Ito sa baba, figure 49-27. Twin I-beam type of coil spring independent front suspension used on trucks. Ford Motors na rin. Okay. So sa suspension, meron tayong dalawang klase. Meron tayong independent suspension at integral suspension. Okay. Anong pinagkaiba? Diyan, kung mapapansin nyo, dun sa baba meron tayong independent front suspension. Anong pinagkaiba ng independent sa integral? So dito kasi, harap, independent. Sa likod, integral. Bakit maging ganun? Pwede rin namang, yung ibang design, independent dito sa likod, independent din sa harap. Pareho yun. Pwedeng integral yung harap, pwedeng integral yung likod. So yung mga truck na yan, the same yan na integral, harap at likod. Anong pinagkaiba ng integral at independent suspension? Malapad yung spring sa performance. So sa performance, ang pinagkaiba nila, itong dalawa, kapag nalubak doon sa right side, yun lang ang gagalaw. Ito hindi gagalaw kasi nandun siya sa good surface. Doon lang ang mag-absorb ng shocks. Di gaya ng integral, halimbawa, ito yung integral, kapag nalubak dito, absorb ng kabila. Gagalaw yan. Diba? Gagalaw din to. Ito, yung independent natin, pag yan gumalaw, magkaiba, yun lang ang gagalaw. Yung isa, hindi. Pag ito naman nalubak, yun din ang gagalaw. Kasi magkaiba sila. Meron siyang lower arm dito, merong upper arm doon sa kabila, meron din. So, hindi affected yung isang side. Hindi gaya doon sa likod, kapag gumalaw dyan, nalubak doon, tama lahat. Kaya mas malakas ang vibration sa likod pagdating sa mga ganitong klase ng suspension. Mas maganda siya? Mas maganda yung ganito. Kaya lang, yun nga, kapag medyo mas malaking sasakyan na, lalo ng mga pick-up, ganyan, ang suspension niya sa likod, ganyan na. Kasi pwede siyang magkarga ng mabigat eh. Diba? Harap lang ang independent suspension. Yung iba kasi bumabalentong dahil sa bato. Kasi hindi na-observe dito sa kabila. Eto, kapag diretso yung daan mo, tapos bato, yun lang ang aangat na gulong. Aangat lang siya. Mararamdaman mo kasi bago yung gewang ng sasakyan. Pero ang mag-absorb nung taas is yung sa kabilang suspension. Tataas siya dito, hindi. Pag lumampas, bababa lang. Ito kasi, kapag tinamaan ito na doon sa bato, tataas siya. Itong gulong dito, damay siya. Gagalaw. Ganyan yung magiging trabaho ng dalawa. Multi-cab sa likod, gano'n. Sa harap, pwede rin gano'n, pwede rin. So, depende doon sa design. Ayan. Next, doon tayo sa likod. Meron tayong rear suspension. Meron ding mga parts yan. Okay? Dito tayo sa likod. Ayan. So, eto, yung kinapitan ng dalawang
springs natin, kabilaan, nakakapit na siya directly doon sa ating differential housing. Ito yung differential housing natin. So yung differential na to, maliit siya, the same siya doon sa malaki. Yun nandun. Kung ano yun na yung laman niya sa loob, the same sila doon. Ang pinagkaiba lang is yung differential pinion gears. Ito mas maliliit, yun mas malaki. Yan, yan. Okay. Okay. So meron tayong mga parts dito. So nandyan, ito yung frame natin. Okay. Ito yung U-bolts natin. Kumapit dun sa ating spring. Meron tayong spring hanger sa harap at sa likod. Meron tayong spring shackle. So ito yung gumagalaw kapag nag-bounce ito. Ito yung gagalaw. Okay. May rubber to, yung mga bushings. So pag nasira yung bushing, magkakaroon ng alog yan, mas malakas na yung magiging impact doon sa sasakyan. Siyempre, magiging metal to metal contact yan pag nadurog yung kanyang bushing. Yan. And then, meron din tayong shock absorber. Ito, tinanggal na. Dito nakalagay yung shock absorber. Yan, yung kabila doon sa likod. Ayan. Okay. And then, ito, may mga pyesa din sa dyan. Dito sa baba. Yung tanggal. Ito, pati yung mga clips na to, kasama dun sa pyesa ng suspension. Okay. Ayan. Suspension system using lip spring, showing how the spring attaches to the frame and axle housing. Axle housing or differential housing. Yung axle niya, mula dito hanggang dito, putol yan. Kabila, putol din. So, yung axle na diretso, hindi sila dito. Putol yan. So, pwede mong hugutin dito sa kabila, pwede dun sa kabila. Yan. Okay. Yan. So, yan yung ating suspension. Okay, so brake system tayo. Nabubuksan ba yun? Grabe tayo sa kabila.